Magandang umaga po muli sa atin lahat. Good morning. Good morning. Okay. Nais po natin ding batiin ang mga nasa online nating mga kapatiran na nagtsatsaga din na dumalo tuwing araw ng linggo para makasama natin sa pananambahan at pag-aaral ng salita ng Diyos. So, nandyan po sa ating FB Live, no? Si Ate Sinta at saka si Joy sa New York. Kumusta na po? Good morning. At maging si Ate Vicky sa California. Good morning, Ate. At saka si Papa Rupi sa California din siya. Si Ate Weng na nasa Singapore. At maging si Jerry na nasa Australia ba? Nasa Australia. Good morning, Jerry. Okay. Ang balita ko, babalik ka na ulit ha. Kaya makakasama na natin ulit si Jerry. Maitutuloy na natin yung ating couples. Okay? At ganun din naman kay Kuya Bien at saka kay Ate Annabel na nasa Laguna. Kay Ate Alice Lacerna na nasa Cavite. Si Ate Tess Galvez na nasa Quezon City. At si Tita Ching na nasa San Mateo. At maging si Portia at saka si Tessie Buanda na nandito lang sa lugar natin. Salamat po sa inyong pagdalo sa ating gawain every Sunday at nawa ay patuloy kayong pagpalain din ng ating Panginoon. At ganun din sa bawat isang naririto, salamat po sa pagtsatsaga ninyo na dumadayo kayo dito, katulad ni Olga. Natanong ko kanina si Olga, alas 4 na madaling araw, pag bumiyahe sila ng ASAP mula doon sa Mandaluyong ba? Makati. Mula Makati. No? Tapos umabot sila dito mga 7:30 okay, para makadalo lang ng gawain. Okay? And of course, yung ating mga tagapangarap, God bless you na nagtsatsaga silang tumawid sa ilog. At yung ating mga, si Jello, no? Jello, saan ka ba nakatira, anak? New Haven sa may Novaliches, paglagpas ng Lagro. Okay. Okay, so welcome muli, Jello. Nung nakaraan ay nandito rin siya, umattend din. And of course, yung ating mga masusugid na kapatid, ayan, na talagang committed na sila na dumalo sa ating gawain every Sunday. Good morning sa inyong lahat. Okay? At ngayon po, siyempre, kung katulad kanina, katulad ng napag-uusapan natin, ang nagiging takbo po ng ating pananambahan ay una, awit, pagsamba sa ating Diyos, at paglilingkod sa Kanya sa pamagitan ng pagkakaloob. This time naman po, tayo naman po ay makikinig ng Kanyang mga salita. Yung salita po ba niya na magbibigay sa atin ng gabay kung paano po tayo mamumuhay sa mundong ito. Okay? Lalo na inaantay natin ang muli niyang pagbabalik, dapat paghandaan natin yung pagbabalik niyang yon. Okay? So ngayon, patutuloy po tayong mag-aaral ng salita niya mula po dun sa John chapter 12. Okay? So hilingan ko po ang lahat na buksan natin ang ating mga Bibles at tumayo po tayo lahat. Babasahin po natin mula sa verse 27 to verse 36. Okay? At mula sa mga talatang ito po ang ating pag-aaralan. Sige po, tumayo po tayo at alam niyo po yung mga Hudyo nung araw, every time na babasahin ang salita ng Diyos, tumatayo sila bilang paggalang sa salita ng Diyos. Okay? So, hilingan ko po lahat na tumayo. Ayan. Okay. John chapter 12, verse 27 to verse 36. Now my heart is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour? No. It was for this very reason I came to this hour. Father, glorify your name. Then a voice from heaven, I have glorified it and will glorify it again. And the crowd that was there and heard it said,
it had thundered. Others said an angel had spoken to him. And Jesus said, "This voice was for your benefit, not mine. Now is the time for judgment on this world. Now, the prince of this world will be driven out. But I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself." He said this to show the kind of death he was going to die. And the crowd spoke up, "We have heard from the law that the Christ will remain forever. So how can you say the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man?" Then Jesus told them, "You are going to have the light just a little while longer. Walk while you have the light, before darkness overtakes you. The man who walks in the dark does not know where he is going. Put your trust in the light while you have it, so that you may become sons of light." When he had finished speaking, Jesus left and hid himself from them. Samahan niyo po ako sa pananalangin at tayo humingi ng gabay sa ating Diyos sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Dakilang Ama, salamat po, Panginoon, sa kalakasang muli na ipinagkaloob mo po sa amin, na sa kabila po ng aming mga kapaguran itong mga nakaraang linggo, sa lahat ng gawain namin, pag-aaral, pagtatrabaho, pagninegosyo, gawaing bahay, Lord, binigyan mo kami ng kalakasan pa rin upang sa umagang ito, makabangon kami, makadalo kami ng gawain mo, mapakinggan po namin ang iyong mga salita, at dalangin po namin sa pagkakataong ito, ang iyong mga salita po ay hindi lang namin tanggapin sa aming mga puso, kundi ipamuhay po namin. Dalangin po namin, O Diyos, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang tunay nakikilos sa aming kalagitnaan upang magturo sa amin. Gamitin mo lamang po akong instrumento, Panginoon. Pero ikaw po ang tunay na magturo sa amin. Ikaw din po ang magbigay sa amin ng kalakasan para magawa namin ang mga kalooban mo. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na magbibigay sa amin ng inspirasyon sa buhay, maging pagtutuwid, at higit sa lahat, gabay kung paano po kami mamumuhay. Sa iyo po, O Diyos, ang lahat ng papuri, parangal at luwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. At yung pong ating mga Sunday Schoolers ay muli po nating aanyayahan. Yan. Yan. Ang dami po ng ating mga Sunday Schoolers, kaya ang susunod po nating project ay i-extend natin yung kwarto na yan para lumuwag sila. Okay? Kaya wag po tayo mag-alala. Ay nais din po nating batiin pala si Kuya Bien at si Ate Annabel sa Laguna. Sila po ay palagi rin nating kasama na dumadalo ng ating gawain. Good morning po. Okay? So this time, ihanda naman po natin yung mga nandito na naiwan sa worship hall. Ihanda naman natin ang ating mga sarili at yung mga nasa online. Nais ko rin batiin pala yung mga ilang kong estudyante na pinapanood yung replay ng ating FB, no? Itong ating gawain. At salamat ng marami sa inyo, lalo na kay Pastor June Albienda. Yan. Isang masugid na sumusubaybay ng ating gawain. Okay, so let's prepare ourselves as we listen to the Word of God. Okay? Yung pong pangungusap ng ating Panginoon kanina, kung paano na nagsimula siya, no? Ito po ay may pinanggalingan. At ito ay yung pinag-aralan natin last week,
na merong ilang mga Hudyo ang lumapit sa ating Panginoong Hesus dahil gusto siyang makausap. Sila'y nandun din sa Jerusalem para sumamba. Okay? Sorry, hindi pala Hudyo, Griego. Okay? At ang mga Griego ay itinuturing pong mga hintil. Hindi Hudyo, definitely, ipaliwanag natin na ang mga Gentiles na noong araw, well represented ng mga Greeks kasi noong araw ay nasakop sila, bago sila masakop ng Roman Empire, nasakop sila ng Hellenism na tinatawag, ano? O kaya yung tinatawag nating Hellenistic era na kung saan karamihan ng mga kultura ng mga Griego ay na-adapt ng mga tao. Pati na po yung mga salita. Alam niyo po, karamihan ng mga salita natin hango po sa Greek language. Katulad po ng psychology. Okay? O kaya philosophy. Yung philosophy po ay galing sa two Greek words. Phileo, which is love, and Sophia, which is wisdom. So yung philosophy po is the love of wisdom. Okay? Ang dami po nating words, English words, na ginagamit na hango karamihan sa Greek language. Yun po ay part ng tinatawag nating Hellenistic era. Okay? Kaya bago dumating ang mga Romans para sakupin ang mga Hudyo, ay nagsasalita na po yung iba ng mga Greeks. Marunong na silang magsalita ng Greeks. At marami pong mga Greeks ang nakakilala rin sa Panginoon, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya during this time, sila po ay sumasamba sa Jerusalem at nais nilang makausap si Jesus. Napag-aralan po natin last time yan. At ang ating Panginoong Jesus, sinabi niya na the hour has come for the Son of Man to be glorified. Madalas niyang banggitin noon, my time has not yet come. My time has not yet come. My time has not yet come. But this time, binanggit na ni Jesus, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Bakit? Ay hindi lang po mga Hudyo ang nakakausap na niya, pati po mga Gentiles, mga hintil, no? Mga hindi Hudyo. Okay? Yun lang po ang description ng mga basta hindi Hudyo, Gentiles na yon, automatic nung araw. Kaya tayo, Gentiles din tayo na yung may tuturing. Yet, may tatlong klase na ng tao ngayon. Mga Hudyo, mga Gentiles pa rin, at mga Christians. Yung Christians ay sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus, pero hindi naman Hudyo. Okay? At meron pong mga Hudyo na hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kaya meron pong mga Judeo-Christians na tinatawag. Okay? So yun po ang mga pagkakategorize ngayon ng mga tao sa mundong ito. Okay? Bakit na raw dumating ang oras para ang anak ng tao ay maluwalhati? Dahil binabanggit na dyan, malapit na ang kanyang kamatayan. Malapit na ang ating Panginoon na dumaan sa isang malaking suffering, paghihirap. Okay? At doon iaalay niya ang kanyang buhay. Kaya nga nabanggit niya dyan, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. So, ibig pong sabihin niyan, yung uri ng kamatayan na mangyayari sa kanya. Pag siya'y namatay, saka magkakaroon ng maraming bunga ang pananampalataya. Okay? So, naipaliwanag na po natin last week yan, dahil ito po ang kadugtong nung ating pag-aaralan ngayon. At pagkatapos po nun, hindi lang po binanggit niya kung anong uri ng kamatayan ang pwede niyang maranasan, kundi binanggit din niya yung magiging alagad niya. The man who loves his life will lose it, while the man who hates his life will keep it for eternal life. Again, nabanggit po natin yung hates dito ay hindi naman yung kamumuhian natin ng ating buhay, kundi i-renounce natin ang mga bagay-bagay na hindi po magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. At nung binalikan ko po yung verse na sinasabi ni Jesus na anyone who does not hate
his mother, father, spouse, husband and wife, children are not worthy of me, yun nga palang hate doon na salita, hindi rin kamumuhian mo ang iyong mga mahal sa buhay. Kundi it's more of, tatranslate natin, anyone who will not love in a lesser degree, his mother, father, children, spouse, are not worthy of me. So yung hatred doon is not necessarily kamumuhian talaga, kundi loving in a lesser degree. Kaya nga, while the man who hates his life in this world, any one of us who love our lives in a lesser degree compared to our God, will keep it for eternal life. Okay? So, ang una lang talaga, unahin natin ang Diyos, tapos tayo, ang ating mga sarili. Dahil meron pong iba, inuuna ang sarili nila bago ang Diyos. Lalo na pag-araw ng linggo, no? Mas uunahin nila yung ibang bagay kaysa sa Diyos. Samantalang once a week lang naman yon. Okay? Once a week lang tayo magsasama-sama, magkikita-kita, sasamba ng sabay-sabay, and I pray na sa ating personal lives, may panahon tayo dito. Okay? Yung pakikinig ng kanyang salita, yung pagbabasa ng, at hindi yan lingguhan lang na babasahin natin yung kanyang salita. Okay? So, sinasabi natin dyan na in order for us to serve Him, kaya nga sabi niya, whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. So, how can we serve Jesus? Yun ang topic natin na nakaraan. By following and being with Him, by dying to oneself, and katulad ng ipinakita ni Philip, okay, at saka ni Andrew, by bringing people to Jesus. At ang huling talatang binanggit niya, my Father will honor the one who serves me. Ang sino man sa atin daw po na pinaglilingkuran siya sa ano pa mang klaseng paraan. Okay? Una sa lahat, paglalapit ng mga tao sa Kanya, i-renounce natin ang ating mga sarili, mas mamahalin natin siya kaysa sa ating mga sarili at maging sa ating mga mahal sa buhay. At kung tayo susunod sa Kanya at mananatili sa Kanya, part doon ng ating paglilingkod, the Father will honor the one who serves me. So, ayaw man natin sabihin na reward ang hinahabol natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit hindi po natin isipin yung reward sa paglilingkod sa Kanya, yet our God is faithful sa Kanyang salita. Kahit na hindi reward ang ating habol. Sabi po ni Jesus, my Father will honor the one who serves me. Kaya kahit hindi po natin habol yung reward of honor from the Father, yet He will honor those who serve Him because He is faithful in His word. Okay? So pagkatapos po niyan sabihin yan, yun yung binasa natin ngayong mga talata sa John chapter 12, verse 27. Now my heart is troubled. Okay? And what shall I say? Father, save me from this hour? Yung ba ang sasabihin niya? Yun ang sabi, parang inaano niya, no? Okay? Nababagabag na ng gusto ang aking puso. Okay? At anong sasabihin ko? Ama, iligtas mo po ako sa oras na to. Alam niyo kung bakit niya sinasabi to? Kasi na-foresee na niya yung coming death. Malapit na po actually, no? Mahaba nga lang pa yung mga ibang discourses dito na pag-aaralan natin. Pero according to some Bible scholars, hindi na po tatagal ng 2 linggo ang passion after this. Nung sinasabi niya to, almost 1 week, matagal na ang 2 weeks, yun na yung kamatayan niya. Kaya lang, marami pa tayong pag-aaralan eh. Okay, kaya parang ang tagal pa eh, no? Pero sa kanila, sa actual timeline nila, within a week na lang or 2, mamamatay na siya. Kaya hindi natin masisisi si Jesus nung panahon na to na masabi niya na, my heart is troubled. Nababagabag na ang aking puso. Bakit? Kasi alam na niya ang sasapitin niyang kamatayan.
Alam na niya ang sasapitin niyang kamatayan. Kaya anong sasabihin ko? Ama, iligtas mo ako sa oras na to. So, nakikita na ng Jesus siya. At all-knowing si Jesus, ha? Nung siya ay nagkatawan tao, He remained to be God and at the same time, man. Kaya nga, meron pong tinatawag na God-man personality si Jesus. Diyos na nagkatawan tao. Yung theoanthropic personality. Okay? Siya ay Diyos na nagkatawan tao. So, hindi po nawala ang pagka-Diyos niya. Kaya all-knowing siya, all-powerful, yun nga lang, limited ang kanyang presence. Yun po, no? Yung omnipresent niya ang hindi. Ang hindi niya, ang wala sa kanya during this time. Kasi nasa human form siya. Pero yung all-knowing, yung omniscience niya, yung omnipower niya, omnipotent niya, na doon po, kompleto po yun. No? Kaya this time, hindi po natin maalis na si Jesus nababagabag kasi alam na niya, nahaharap na siya sa kamatayan. Hindi po, wala lang po akong na-interview pa, no? Pero siguro, no, imagine ninyo, kung halimbawa yung mga nasa death roll, yung mga mamamatay na, bibitayin na, okay? At alam nila na sa susunod na linggo, bibitayin na sila. Ano kaya nararamdaman nila? Kaya nga, di ba, no, nung araw, naalala ko nung araw, ang dami pang pagkain ang inihanda doon sa mga bibitayin, di ba? Pero halos hindi makakain na eh. Punong-puno ng bagabag ang kanilang puso. Okay? Punong-puno. How about doon sa mga may terminal illness kaya? Di ba? Kaya pa rin kaya nilang kumain ng marami na sa kabila na alam nila na bilang na halimbawa ang kanilang buhay, no? Kaya sabi ko nga medyo mahirap, no? Mahirap na tingnan na kapag ikaw ay nasa isang alanganing sitwasyon, makuha mo pang magsaya. Okay? Alanganin. Kaya hindi natin maalis si Jesus na sabihin niya na, Father, save me from this hour. Ito ba sasabihin ko? No. Sabi ni Jesus, no. It was for this very reason I came to this hour. Ito yung dahilan kung bakit ako naparito para harapin itong kamatayan na aking haharapin. Kaya nga po, mula sa mga talatang ito, sabi ko maganda, tingnan din natin ang ating mga sarili. Kumustahin natin ang ating mga sarili. Pagka tayo ba'y nahaharap sa isang malaking pagsubok o sasabihin nating krisis sa buhay, okay? O isang challenge sa buhay, ano kaya ang dapat nating gawin? Okay? So, yun po ang ginawa kong topic ngayon, umaga. How can we face life's challenges? Dahil ang ating Panginoong Jesus, yun ang kanyang nararanasan during this time. Haharap siya sa isang malaking challenge, hamon sa kanyang buhay. It will cost His life for the salvation of many. Kaya parang ang hirap isipin na itong hamon na to ay magbibigay sa kanya ng kasayahan. Hindi. Nabagabag nga siya eh. Yet, alam niya na sa kanyang kamatayan, marami maliligtas. Katulad nga nung kernel, yung butil, no? Na pagka namatay, saka magpuproduce ng marami. So sa atin po ngayon, ito po ang dapat nating tingnan. Kasi siyempre sa pagbibigay ng sermon, ang lagi ko pong iniisip yung tanong ng mga tao na, anong dapat namin gawin ngayon? What shall we do then? Alam mo po, hinango ko po yung aking panuntunan na yon doon po sa sermon ni Peter. Naalala niyo si Peter during the Pentecost, okay? Nangaral sa napakaraming tao. Itinuro niya na si Jesus na inyong pinako ang siyang pinili ng Diyos para magligtas sa atin lahat. Okay? Pinaliwanag niya ang purpose ni Jesus.
Okay? At pagkatapos nun, lahat ng tao, ang naging tanong, what shall we do then? So nagbigay siya ng sermon, at pagkatapos ang mga tao, iniisip nila, anong dapat namin gawin ngayon? So ganun din po ang lagi kong iniisip sa tuwing ako ay gumagawa ng sermon. Ano ang dapat namin gawin mula din sa mga talatang pinag-aaralan natin? At maging sa mga homiletics class ko, no, na sa ibang seminary, yun po lagi kong encouragement sa kanila. Pag gagawa kayo ng sermon, lagi niyong iisipin, ang tanong ng mga tao, anong dapat namin gawin? Okay? So this time, anong gagawin natin when we are facing life's challenges? Okay? Alam niyo po ba yung kwento na, matanong ko lang alam niyo yung kwento tungkol dun sa tatlong lalaki na nagpaligsahan kung sino ang may tunay na Diyos? Mula sa isang bundok. Narinig niyo na ba yung kwentong yun? Okay? Isang Muslim, isang Christian, saka isang Buddhist. Okay? Sabi ng Buddhist, kung sino ang may tunay na Diyos sa atin, mapapatunayan natin kung ibibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Okay? So yung Buddhist, unang tumalon. Okay? Mula doon sa bundok, napakataas. Okay? Sa kanyang pagtalon, simuigaw siya, Buddha, 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 Buddha. Bumalik ulit doon sa bundok. Tinagtaka yung Muslim at yung Christian, ay sumubok din si Muslim. Sabi niya, Allah, 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 Allah! Bah! Naku, namatay. Hindi si Christian naman. Siyempre, hindi siya pahuhuli. Talon din siya. Kristo, 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 Buddha, 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 Buddha. Biglang nagpalit, Ano kaya ang gagawin natin kung tayo ay mahaharap sa isang malaking pagsubok? Baka magpalit tayo ng pananampalataya, Okay? So again, tingnan po natin, una sa lahat, siyempre, bibigyan din nating example yung ginawa ng ating Panginoon. Kumusta na po tayo pagka tayo'y nahaharap sa isang napakalaking pagsubok? Alam nyo, sa Bible, may iba-ibang klaseng approach din sila sa pagsubok na hinaharap nila Naalala nyo si Noah? Ay, si Noah. Si Jonah. Si Jonah. Okay? Anong ginawa ni Jonah nung siya tinawag? Okay? Ang ginawa niya he refused and ran away. Okay? Alam niya malaking pagsubok yun dahil tinatawag siya ng Diyos para mangaral sa Nineveh. Yung Nineveh, noong araw, napakalupit na bansa noon. Pinapapatay talaga nila ang mga sumasampalataya sa buhay na Diyos. Pinapupunta ng Diyos si Jonah doon sa Nineveh para mangaral. Parang nakikita na niya ang sarili niya, ay, ako, mamamatay ako dyan. Papatayin ako ng mga tao dyan. Kaya anong ginawa niya? Nung mayroon siyang ganitong challenge, ay, pumalaot sa kabilang parte ng mundo. Okay? He refused to go through it and ran away from it. Okay? Pero again, tinawag pa rin siya, kaya napunta pa rin siya sa Nineveh. At wala siyang magawa kundi mangaral. At nagsipagsisi yung mga tao doon. At galit na galit siya sa Diyos. Ba't siya galit sa Diyos? Gusto niya mamatay yung mga tao doon dahil makasalanan sila And tumalikod sa kasalanan. Naispira ang mga buhay nila. Kaya galit na galit siya sa Diyos. Makikita natin, minsan, baliktad yung mga senaryo ng ating mga propeta din, Pero, habang siya ay na tinitingnan pa rin niya na baka mamaya may gawin pa rin kasalanan ng Nineveh, tapos may tumubong halaman kasi napakainit, may tumubong halaman. Yan. Binigyan siya ng silong. Ay, sarap. Okay? Eto na ngayon. Kinabukasan, may uod na pinadala ang Diyos. Kinain yung halaman. Okay? Galit na si Jonah. Bakit ganun, Lord? Nagbibigay na nga ng lilim sa akin to pagkatapos tatanggalin mo pa.
Ay dahil lang dyan, nagalit ka sa halaman, hindi kaya dapat, kung concern ka sa halaman, hindi kaya dapat concern ka rin sa tao na nagsipagsisi. So yun pinaka-lesson ng kay Jonah, no? Okay? Pero si Jonah, ang paraan niya, para maghaharapin niya yung life's challenges, umiwas. Isang uri lang yon. Merong iba, pagka, Lord, dito na lang ako pupunta, medyo hindi less threatened ito eh. Okay? Ito, mas maganda-ganda to, dito na lang po ako, Panginoon. At yung pangatlo, talagang regardless of the danger of cost, talagang susunod sila sa Panginoon, kung ano man ang tinuturing niya. The Lord Jesus Christ also faced with a dangerous situation. Alam ni Jesus, sooner or later, aarestuhin na siya at ipapako. Pero ano naging response ni Jesus? Ano yung motivation niya to face suffering and challenges in this life? Mula sa kanyang karanasan at sa atin, ngayon, matututunan natin, how can we also face life's challenges? Siguro yung iba dumaan na sa mga life's challenges. Baka yung iba hindi pa. Paghandaan nyo sarili natin. Paghandaan natin ang sarili natin. Dahil baka mamaya, nakikinig lang tayo, pero hindi natin isinapuso itong lesson na to, baka dumating ang isang malaking hamon sa buhay natin at tayo'y bumigay. Katulad nung joke kanina. Okay? Baka tayo'y bumigay. Kaya how can we face life's challenges? Ang una ko pong nakita is of course by purposely glorifying our God. Okay? By purposely glorifying our God. Nung sinabi ni Jesus, No, it was for this very reason I came to this hour. Ang sabi po ni Jesus, Father, glorify your name. Okay? So, alam ni Jesus na ito ang pinakadahilan kung bakit siya naparito at ang gusto niya, maluwalhati ang ating Diyos Ama. Glorify your name. May I always glorify your name. Sa kabila na meron ng possibility ng death na haharapin si Jesus, yet ito pa rin po ang kanyang binanggit. Panginoon, maluwalhati ka sa buhay ko. Kung titingnan po natin ang ating mga sarili, sa tuwing tayo'y humaharap sa mga pagsubok, wag naman sana na dumating sa ating punto na sinisisi natin ang Diyos. Okay? Alam niyo po, itong statement na to, parang it is life's dedication. Okay? Parang ang iyong buhay ay lubusan mong pinagkatiwala sa Diyos. Father, glorify your name. Sabi ng iba, ito daw ay yung daw pagtatanong na to na anong gagawin ko, Panginoon? Ama, iligtas mo ko sa mga oras na to. Pwede daw to na isang tanong o pwede ito na isang panalangin. Kung halimbawa tanong, Father, save me from this hour. Ililigtas mo ba ako sa oras na to? No. It was for this very reason I came to this hour. So, sinagot din niya ang kanyang sarili. Or, kung ito isang prayer, Father, save me from this hour. Kasi di ba yung version dyan, question mark eh. So, parang tanong di ba? Or, sabi nila kasi, sa original, hindi masyadong pinapansin ng mga punctuation marks. Okay? Kaya hindi nila alam kung yan nga ba talaga ay question mark or period or exclamation point. Now, whether it is a prayer, exclamation point, Father, save me from this hour. No, it was this very reason I came to this hour. So, sinagot din niya. Okay? So, Father, glorify your name. And soon, makikita po natin sa Matthew 26. Okay? Verse 36 to 39. New King James Version. Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to the disciples, Sit here while I go and pray over there. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, okay? And he began to be
sorrowful and greatly and deeply distressed. Then he said to them, "My soul is exceedingly sorrowful, even to death." Ito na malapit na siya lalong mamatay. Okay? Araw na lang ito. Sa Matthew 26, mapag-aaralan din natin to later. Okay? Stay here and watch with me. Okay? So ito na yung kanina sa John 12, mga linggo pa ang bibilangin, ito oras na lang ang bibilangin sa Garden of Gethsemane. Kaya ganun na lamang ang kanyang kaluluwa na exceedingly sorrowful, namimighati ng lubusan. Parang katulad na ng sa kamatayan. Alam niyo, meron ba kayo naranasang ganun? Na parang gusto na natin mamatay na lang? Or parang sa sobrang laki ng problema natin, parang ikamamatay na natin, no? Yung ating puso ay parang mamamatay na dahil sa sobrang hirap na dinadanas natin. Okay? Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, bagamat alam niya na ikamamatay niya yan, no? Malapit na, nanalangin pa siya. He went a little farther and fell on his face and prayed. Nanalangin siya eh. "Oh my Father, if it is possible, let this cup of suffering," ibig sabihin nun, ano? "Let this cup of suffering pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Not my will be done, but your will be done." So, yung pong sikreto ng ating Panginoong Hesus sa pagharap niya sa mga challenges sa buhay, lubusang luwalhatiin ang Diyos Ama. Okay? So sa atin din po, no? Ganito din ba tayo mag-pray pagka tayo nakakaranas ng difficult trials and painful experience? Ang prayer ba natin "Lord, be glorified in my life. Lord, let your will be done." Kasi kung minsan, hindi maalis no? Gusto natin. Yung tinatawag nating name and claim it. Pagka meron tayong mga kahirapan, gusto natin i-claim. Yeah, wala po ako nakikitang problema doon. And what if it is God's will for us to suffer for a little while, for us to be able to persevere in these trials, para sa ganun, lalo nating maluwalhati ang Diyos. Okay? Sana mabago din po, matransform din yung ating prayer life. Katulad kung paano manalangin ang ating Panginoon. "Father, glorify your name." Okay? Sana po ganun ang ating klase ng pananalangin. "Lord, sa pinagdadaanan kong hamon ngayon sa buhay ko, maluwalhati ka po. Mabigyan ko pa rin ikaw ng kaluguran. Ikaw pa rin ang aking matanghal sa kabila ng aking kahirapan." Okay? So yun po ang una kong nakita na paraan on how we could face life challenges. Now, another is by putting our trust in Jesus. By putting our trust in Jesus. Sabi po ni Jesus sa verse 31 and 32, "Now is the time for judgment on this world. Now, the prince of this world will be driven out." Alam naman po natin, no, kung sino yung tinutukoy niyang prince of this world. Okay? Si Satan yon. Okay? At yung pong kamatayan ni Jesus, yun ang victory over Satan. Akala ni Satan, nung si Jesus ay napako sa krus, nagtagumpay siya. Kasi yung Diyos ay napako sa krus. Ang hindi niya alam, yun ang kanyang pagkatalo. Yung kamatayan ni Jesus sa krus. No? The cross defeated Satan. Well, hanggang ngayon, nagfa-function pa siya kasi pinapahintulutan pa siya ng Diyos na tuksuhin ang mga tao. Pero for us, no, Christians, we must also be overcomers nitong mga tukso ni Satanas. Okay? Kasi, kung tutuusin, wala na siya sa posisyon.
Okay? Nag-aangas-angasan na lang siya, pero wala na siyang posisyon. Greater is He who is in us than he who is in this world. The prince of this world will be driven out. Sooner or later, when the Lord comes, pagdating ng ating Panginoon, definitely, it will be the eternal destruction of Satan. He will be cast out from His presence and out of the earth into the lake of fire. Yung sinasabi sa Matthew at saka maging sa Revelation. Okay? Kaya lang, alam niyo po, itong si Satanas, ang intention po ng Diyos sa kanya ay doon mag-suffer eternal condemnation, eternal destruction sa lake of fire. Ang lake of fire po, ang impyerno po, ay talagang nilikha para kay Satanas at saka sa kanyang mga kampon. Hindi po para sa atin yon, para kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Kaso, gusto ni Satanas may kasama. Yun. Kaya nandadamay siya. Nanunukso siya, sinasabi niya sa mga tao, huwag kayong maniwala dyan, hindi totoo yan, ayon. Para ang sino mang hindi sumampalataya sa ating Panginoon, makakasama niya doon. Okay? Pero tandaan po natin pagka nandun na, hindi rin po naghahari-harian si Satanas doon. Kasi kung minsan, yun ang feature sa atin, yun ang pagkakapaliwanag sa atin na si Satanas, siya yung hari. Kung ba si Jesus ang hari sa langit, si Satanas naman ang hari sa impyerno. Hindi po. Okay? Hindi po. Siya nga po talagang dapat parusahan doon Kaya mali po yung ating pagkakaintindi na si Satanas ang naghahari. Maghirap kayo lahat dyan. Mga matitigas ang ulo ninyo. Hindi po. Kasama po siya. Siya nga po ang talagang dapat nandoon Kaya nga po dapat lahat ng tao ay inaakay natin na makakilala sa Panginoon para hindi niya makasama doon, makasama ng ating Diyos. Kaya nga nakikita na ng Panginoon na sa kanyang kamatayan, parang consolation, na yes, my heart is troubled, pero judgment na ang nalalapit sa prince of this world. Okay? And, sinabi nga niya, when I am lifted up from the earth, I will draw men to myself. Yan. Parang sinasabi niya dito kung anong klaseng kamatayan ang mararanasan niya. Okay? Death on a cross. Dahil when the Son of Man is lifted up from the earth, He will draw men to Himself. Kaya nga po, yung cross ay symbol ng suffering, but it is also the symbol of victory. Of course, yung resurrection is the final or culmination of such victory. Okay? Pero ito na po ang mangyayari pagka siya po ay itinaas na sa krus na bayubay ang lahat ng tao ngayon. Okay? Ay sasampalataya sa Kanya. He will draw all men to Himself. Kaya lang, ang tao, binigyan din ng Diyos ng kalayaan. Kung gusto ba nilang lumapit kay Jesus o hindi. Anong pipiliin mo? Okay? Parang si Renzo, mamaya, wag na. Anong pipiliin mo, Renz? Sumamba o maglaba? Joke lang, Kasi kung minsan, Sunday na lang. Sunday lang yung sama-sama tayo at makakarinig tayo ng preaching, Tapos, Sunday pa natin itatapat yung ating paglalaba. Hindi ba pwedeng mamayang hapon? O kaya kahapon? Bakit kailangan itapat mo ng Sunday? Yun ang inaano ko lang, Sana meron tayong ganitong klase ng mindset na uunahin natin ang Diyos. Sunday, teka sandali. Sunday, may activity. Meron kaming church. Uunahin ko muna bago sa mga susunod kong gagawin. Di ba? Bakit naman kasi itatapat natin? Lalo na kung sasadyain natin, Well, ang nakakakita ng puso natin ay ang Diyos. Kaya pagka sinadya mo pa, halimbawa, in-invite ka, Sunday, may service tayo. Ay, opo. Ay, may lakad nga po pala ako.
pero wala ka talagang lakad. Pero gagawa ka ng lakad para makalusot. Naku, kita po ng Diyos yun. Ano? Kaya sana po maging ano tayo, no? Na dahil sa kamatayan ng krus ng ating Panginoon, sa krus, siya gusto niya lahat ng tao lumapit sa Kanya. Ang problema, yung tao ang lumalayo. Okay? Kaya, alam niyo po walang pilitan ito kung tutuusin. Nasa sa atin po yun. It's our decision. Pero sa muling pagbabalik ng Panginoon, doon na po magkakaalaman. Okay? Kung ano ang nangyaring decision natin sa buhay. At ayaw din naman natin, no, na ipilit ng hilaw ang pananampalataya ng tao. Dapat talaga nandun ang ating commitment na we will fully put our trust in Jesus. Kahit anong mangyari, ay uunahin natin ang Panginoon. Tingnan niyo po ang kwento dito kay Daniel. At kay Daniel po ako ngayon ang aking devotion nandito na sa Daniel. Kaya naalala ko to kaninang umaga. Si Shadrach, si Meshach at saka si Abednego ay naparatangan na hindi sumamba doon sa Diyos-Diyosan na itinayo ni King Nebuchadnezzar. Okay? Nagtayo siya ng isang napakalaking rebulto, tapos lahat ng bansa ay nirequire niya na lumuhod, yumuko, pag tumugtog ang lahat ng klase ng instrumento. Ito si Shadrach, Meshach, and Abednego ay hindi yumuko, nanatiling nakatayo. May usapan na ang sino mang tao ang hindi yuyuko, ipatatapon sa pugon, no, ng nag-aapoy na pugon, no? Burning furnace. Okay? So ngayon, sabi nila, hindi nyo ba alam, sabi ni Nebuchadnezzar, na walang Diyos ang makapagliligtas sa inyo dahil kayo ngayon ay sumuway sa aking utos? Sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, O King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. Hindi na po namin kailangang ipagtanggol pa ang aming mga sarili. Okay? If we are thrown into the blazing furnace, sa isang sitwasyon na nagiinit, maapoy, okay? Isang malaking hamon, the God we serve is able to save us from it. Wow, grabe yung pananampalataya, no? And He will rescue us from your hand, O King. But, ito pong gusto ko dito, merong but. But, even if He does not save us, yun ang ibig sabihin nun, di ba? Even if He does not save us, we want you to know, O King, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Andun ang commitment. Andun ang pagtitiwala na kahit na hindi kami iligtas ng aming Diyos mula sa apoy na yan, ay hindi pa rin po kami yuyuko sa Diyos ang itinayo ninyo. Bakit? Utos ng Diyos yun. Okay? Alam naman natin yun. Sa Exodus 20, tsaka sa Deuteronomy, binanggit din yun. Okay? Na do not make for yourselves any graven image. Paggawa pa lang of anything that is in heaven and earth and in earth beneath. Paggawa pa lang, pinagbawal na. Do not bow down or worship them, for I am a jealous God and I will visit your sins. Ayun, may sumpa na. Pagka yumuko ka pa. Okay? At sumamba. I will visit your sin up to the 3rd and 4th generation. So yung 2nd generation, anak mo yun. 3rd generation, apo. 4th generation, apo sa tuhod. Pagka kayo yumuko sa mga ganyan, ng mga Diyos-Diyosan, na nilikha lang ng kamay ng tao, bibisitahin ko ang inyong mga kasalanan hanggang sa ika-4 na henerasyon, hanggang sa apo nyo sa tuhod. Okay? Kaya nga po, nanatili ito si Shadrach, Meshach, and Abednego na hindi sila yuyuko.
sa golden image na sinet up ni Nebuchadnezzar. They put their trust in God, in God's word, and in God, that God will rescue them. But even if He does not rescue them, sabi nila, we will not still serve your gods or worship the image you have set up. Ganun ang commitment. Ano? Sana ganun din ang commitment natin. Hindi yung katulad na, Kristo, naku, mukhang hindi ako ililigtas ni Kristo. Buddha na lang, Buddha. Nagbagong bigla, ano? Okay? So sana kahit na hindi tayo maligtas, still, nandun pa rin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Put your trust in Jesus. Now, tingnan po natin kung ano nangyari dito. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, bound into the midst of the burning fiery furnace. Okay? Tinapon na sila. At ang sabi, pinalakasan pa ng 7 times yung init. At ang sabi pa, hindi ko na binanggit, kasi yun yung mga naunang talata, na yung mga nagtapon sa kanila, na malalaking lalaki, nangasunog sa sobrang lakas ng apoy. Okay? Then, King Nebuchadnezzar was astonished, and he rose in haste and spoke, saying to his counselors, did we not cast 3 men bound into the midst of the fire? Hindi ba 3 yung inulog natin doon? They answered and said to the king, true, O king. Di ba 3 yung hinulog natin doon? Yes, true. Look, he answered, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the 4th is like the Son of God. Alam niyo po, kahit nasa gitna tayo ng isang mainit na sitwasyon, kahit tayo humaharap sa isang napakalaking challenge o hamon sa buhay, andyan po ang ating Panginoong. Hindi po niya tayo pababayaan. Hindi po niya tayo iiwan. Let us continually put our trust in Him. Okay? Just like our God, our Jesus, He is drawing all men to Himself so that men will put their trust in Him. Kaya nga po nakita ko dito na second point in facing life's challenges is for us to put our trust in Jesus. Okay? Ito po ay New King James Version. Kasi po sa ibang version, the 4th is like the Son of the Gods. Sa ibang versions, NIV, NASB, pero isa lang po ang tinutukoy. 4 ang nandoon. At yung pang-4 daw ay katulad ng isang anak ng Diyos. Okay? Sa atin pong kalagayan ngayon, mga kapatid, mga magulang, mga anak, kapag tayo'y nalagay sa isang mainit na sitwasyon, wag niyo pong iisipin na pinabayaan kayo ng Diyos. Andyan pa rin po ang ating Diyos na magliligtas sa atin. At hindi, kahit nandun tayo sa gitna ng kainitan, sasamahan po niya tayo. Okay? Siguro alam niyo naman kung ano ang sumunod na kwento nito. Pinatawag ni King Nebuchadnezzar yung 3. Shadrach, Meshach, Abednego, lumabas kayo dyan. Lumabas sila. At paglabas nila, wala man lang nasunog sa kanilang mga damit at hindi man lang daw sila nangangamoy usok. Sabi ng Biblia. Okay? Ganun po ang Diyos natin. Hindi po niya talaga tayo pababayaan. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Okay? Sa pagharap po natin sa mga life challenges, let us continue to put our trust in Him. Lord, wag mo po kaming pabayaan. Lord, ako po, ang prayer ko Lord, sustain me. Panatiliin mo po ako. Sustain me. Alam niyo po, isa lang ang panuntunan ko sa buhay. If God is not yet through with me,
I will still serve Him. But if God is through with me, it's time to go home. Yeah, whether I serve Him or for me to go home, pareho pong beneficial yon. Habang ako'y nandito at nabubuhay, paglilingkuran ko siya. Sana ganun din tayo. Patuloy tayo maglilingkod sa Kanya, mananatili tayo anuman ang ating sitwasyon. Put our trust in Him. And finally, how can we face life's challenges? Binanggit ko po dyan, by preserving our integrity. By preserving our integrity. Sabi po doon sa verse 35 and 36, the man who walks in the dark does not know where he is going. Put your trust in the light while you have it, so that you may become sons of light. Yung pong sons of light, ang dami ko pong nabasang ibang commentary na ang tinutukoy dito is all about integrity. Men of integrity. Put your trust in the light. Put your trust in our Lord Jesus Christ. So that you may become sons of light. So that you may become men of integrity. So para kasi ang hirap isipin, ano ba yung anak ng liwanag? Ano ba yung anak ng liwanag? Literally, ang ibig sabihin daw, according to some scholars, men of integrity. Kaya nung nabasa ko to, naisip ko na, sabi ko siguro, one way of facing life's challenges is to preserve our integrity. Kahit na ano pang mangyari, panatiliin natin yung ating pagiging Kristiyano. Huwag tayong bibigay. Huwag tayong, naalala ko nung araw, no? Siguro mga ilan lang sa inyo ang nakaabot nito. Palagay ko sila Ate Glo, sila Kuya Ed, sila Ate Alice. Yung kaming mga nauna no? Na henerasyon. Hindi ko alam kung naranasan na ng mga bata to. Ewan ko si Lu kung naranasan ito, no? Yung bang sobrang mahal ng kuryente natin dito. Naalala niyo nung araw yon? Grabe. Grabe yung nung mga panahon na yon. Ang mahal-mahal ng kuryente dito. Nabuta mo yun, Lu? Ay, grabe. Alam niyo po, no? Marami po dito sa atin, ano? Ang naging biglang electrician, Kinukumpuni yung kanilang mga, anong tawag doon? Metro. Nilalagyan ng langgam at kung ano-ano para bumagal dahil sobrang mahal ng kuryente. Kasi, isa lang ang mother meter. Alam natin yung kwento doon, no? Nandun sa may pangarap, nandun sa opisina. Lahat ng meters, lahat ng readings, papasok doon. Tapos, i-divide nila yun sa homeowners. Babayaran ngayon. Yung pumapasok na kuryente doon, hindi lang yung ginagamit sa bahay. Yung pati mga street lights kasama yun. Pumapasok doon. Kaya sobrang mahal. Pagkatapos, meron pang iba, makikitap lang. Ayun, papasok din uli yun. Hindi na metrohan. Kaya ngayon, kung magkano man pumasok doon, isisingilin sa lahat ng mga homeowners, kaya grabe, mahal ng kuryente namin. Yung iba, ay nako, bilang isang engineer, kaya po natin gawin yun. Kumpunihin. Pag magre-reading na, bago dumating yung meter reader nila, kumpunihin mo. Para konti lang ang magiging reading sa'yo. Pagkatapos, ikaw na ngayon ang konti lang ang sisingilin sa'yo. Pero, hindi po namin magawa yun. Siyempre. Hindi natin pwedeng gawin Integrity, nakasalalay doon. Integrity natin bilang Christians. Alam niyo po kung anong ginawa namin noon? Nagpaputol talaga kami. Hindi namin kayang bayaran Nagpaputol po talaga kami noon. Tapos, nag-aaral na yung mga iba naming anak noon. Kandila lang kami noon. Habang walang kuryente. Habang nag-aaral sila. Paypay sa gabi.
Okay? Uling. Buti na lang yung opisina namin noon. Nagbibigay ng isang sakong uling every month. Ang ginagawa ko po noon, binibili ko yung ibang uling ng iba. Na hindi nila, aanhin ba namin yung uling na yan? Bakit kami binibigyan ng uling noon? Kasi ang project namin dendrothermal. Yung mga product ng mga puno na ginagawa nilang uling para gamitin ng mga tao. Okay? So, may mga sobra, may mga surplus, ginagawang benefit ngayon sa mga kaopisina namin, mula po sa probinsya yon, sa Pangasinan, okay? So kami naman bibigay lang sa amin ng libre yon. Yung iba ayaw nila. Bibilhin ko po yun, 30 pesos po isang sako. Parang sa ganun, marami kaming baon na uling. Bakit? Kailangan namin yan sa pagluluto At hindi lang po sa pagluluto, pati sa pagplantsa. Di ba, mami, May plantsa kami na di uling. Meron pa, hanggang ngayon meron pa sa di uling yun. Okay? So ganun po, Tiyagaan lang, Hanggang dumating ang mga hearing. Ayan. Nakasama pa ako sa mga hearing. Ayun. Hanggang sa naaprubahan po at nakalaya na po tayo doon. Pumasok na ang Meralco, kaya okay na. Hindi na po ganun kataas. Kasi nung araw, hindi pa naaabot ng Meralco to. Kasi probinsya kaya nga ang metro nandun sa Pangarap. Meralco magre-reading doon. Tapos kami tayo sisingilin. Probinsya, Bulacan. Ang may hawak noon dito, Bulacan Electric Co-op, yung Beko. Kaso nawala din yung Beko pagdating ng araw. Kaya napasok na ng Meralco. So, yun po history. Alam ko po yung Beko kasi gusto ko nga nun magpa-assign sa Beko. Parang sa ganun, hindi na ako dito sa Quezon City magtatrabaho Sa Beko na lang Dahil taga-Neya ako Yet, kailangan panatiliin mo yung integrity. Hindi pwedeng dahil marunong ka, wais to. Hindi nila ako maloloko. Sisingilin nila ako na mahal. Hindi kukumpunihin ko to. Pero hindi po integrity. Integrity. Yung po sinasabi ni Jesus dyan put your trust in the light. Of course, metaphorical yon. Sino yung light na tinutukoy dito? Si Jesus yon. Put your trust in Him so that you may become sons of light, so that you may become men of integrity. Kaya when we are facing life's challenges, be sure to hold on to your integrity. Panatiliin po natin yung ating kabuuan. Ano ba yung ibig sabihin ng integrity? Sa Tagalog, ang ginamit na term ay pagpapakabait, pagpapakabuti. Okay? Pero yung salita pong integrity ay galing po sa salitang integer. Pag sinabing integer, yung ating mga engineers dito, yung mga marunong sa math, pag sinabing integer, whole number yon, buo, hindi siya fraction. Kaya dapat makita yung totality mo. Kung Christian ka, dapat makikita yun sa pananalita mo, sa kilos mo, sa gawi mo, sa pakikipatungo mo sa tao. Kabuuan, hindi yung pagka-Christian ka lang pag nandito ka sa church. Pagka nandun ka na sa bahay mo, mandadaya ka na. Pag nasa negosyo ka na, mandadaya ka na. Pagka nasa iba ka usap mo, magmumura ka na. Hindi integrity yung tawag doon. Hindi ka whole, hindi ka buo. Yun pong ibig sabihin ng integrity. Okay? Kung ano yung sinasabi mo, kung sinasabi mo ikay Christian, Christian ka all the way. Hindi yung sa church ka lang Christian. Pag nandun ka na sa school, hindi ganun ang integrity. Okay? So ngayon, pag sinasabi nating integrity, talagang pananatiliin natin yung ating pagiging Kristiyano sa lahat ng panahon. Okay? Kahit na tayo ay nasa isang malaking pagsubok, nasa isang malaking hamon. At ito po, nakita ko to sa buhay ni Job. Kaya ito po yung mga examples. Si Job po, alam naman natin ang kwento ni Job, Talagang binigyan siya ni Satan ng malaking pagsubok na si Satan naman nagpaalam din sa Diyos. Kaya kasi sinasamba ni Job na yan Kasi iniingatan mo siya Sabi ni Satan kay Lord,
Bigyan mo ako ng pagkakataon na kunin sa kanya yung mga bagay-bagay na pinagkaloob mo sa kanya kung hindi kanya murahin. Sabi ni Yahweh sa kanya, o sige, kunin mo lahat sa kanya, wag lang ang kanyang buhay. Okay? Kinuha lahat ng mga ari-arian. Kinuha ang mga pamilya. Pangalawa. Pero itinira naman yung Amisis. Tapos bandang huli, yung kanyang katawan, yung kanyang kalusugan. Kaya ito na yung parte na na binigyan siya ng ng kasakitan. So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores. Ano ba yung Tagalog nito? Pigsa, yung pigsa. Mula ulo, from the sole of his feet, mula sa kanyang talampakan to the top of his head. Yung magkaroon ka lang ng isang pigsa Sa pigi, mahihirapan ka ng maupo yung mula talampakan hanggang ulo pa. Kaya imagine niyo yung hirap, no? Yung kapighatian, yung suffering na naranasan ni Job during this time. Then Job took a piece of broken pottery, isang palayok na biniyak niya, and scraped himself with it as he sat among the ashes. Grabe. Okay? Grabe yung sufferings niya. Okay? And his wife said to him, "Are you still holding on to your integrity? Curse God and die." Wow. Imbis na suportahan siya ng kanyang asawa. Okay? Mukhang mali pa yung payo no? Kailangan ba talagang panatiliin mo yung kanyang yung integrity mo, yung pananampalataya mo sa Diyos, yung pagtitiwala mo sa Kanya, yung pagiging mabuting tao mo? Okay? Curse God and die. Ano po sagot ni Job? Ito, minsan hindi natin nakikita itong sagot ni Job na to na dapat maintindihan din natin. No? At pwedeng sagot natin to sa ibang mga nagtatanong. Yan. May mga nagtatanong kasi tungkol dito. Ito po sagot ni Job. He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" Lagi bang puro mabubuti lang ang tatanggapin natin sa Diyos? Hindi ba tayo paminsan-minsan makakatanggap din ng pagsubok? Inalaw ni Diyos, ni Lord, ni Yahweh, na subukin siya ni Satan. Okay? Although hindi alam ni Job yun, pero alam niya na yung kanyang nararanasan ay may pahintulot ng Diyos. Kaya yung mga nararanasan po natin, mga pagsubok sa buhay, pinahintulutan po ng Diyos yan at may layunin yan sa ating buhay. At isa sa mga layunin na yon, panatiliin natin yung ating integrity. In spite of those life's challenges that we may experience, let us hold on to our integrity. Preserve that integrity. Okay? Kaya nga po sa atin pong mga pagharap sa pagsubok sa buhay, tandaan po natin na manatili nawa ang pagiging Kristiyano natin. Baka kasi mamaya bumigay tayo Lord, hirap na ako. Wala na akong kapera-pera. Lord, please, papanaginipin mo ko ng 6 na numero naman. Baka sakali lang, Lord. At pagka ako binigyan niyo po, Panginoon, magta-tithes na po ako sa church. Ayan. Kung halimbawa kumita ka ng 100 pesos, yung 10 pesos nga hindi mo ma-tithes. Yung kayang 1 million pa, may tithes mo kaya yung 100,000. Nek mo. Nakuhin mo yung nelong mo. Kaya hindi nakukuha sa ganun yun, mga kapatid. Ngayon nga lang, hindi tayo makapagbigay Tapos sasabihin natin, Lord, pag ako tumama, magbibigay ako ng 10% o tithes. Yun ang kinita mo lang na 200, di ka makapagbigay ng 20 pesos How much more? Di ba? I mean, yung integrity natin
magsisimula sa isang maliit na bagay. Kung kaya tayong pagkatiwalaan ng Diyos sa maliit na bagay, bibigyan Kanya ng malaking bagay. Kasi alam niya, mapagkakatiwalaan ka sa maliit. Integrity. Man of integrity. Okay? So again, sana makita natin na ang Diyos natin, bagamat binibigyan tayo ng mabubuting bagay, sometimes He allows those sufferings for us to experience so that we may preserve our integrity, continually put our trust in Him, and of course, purposely glorify His name. So as a challenge, yan ang inaantay ng ilan. Ang tagal na ni Pastor sa challenge na yan. Inaantay ng ilan. Dahil alam nila, pag challenge na, patapos na, ay, salamat naman. As a challenge to each one of us, Jesus can empathize with our life's challenges. Kasi, He Himself underwent such sufferings. His love and His power will always see us through in times of our difficulties. So when we are in our difficulties, let us continually put our trust in Jesus, preserve our integrity, and most importantly, purposely give glory to the Father who has plans for us and is in full control. Manalangin po tayo. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Luwalhatiin ang dakila mong pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa muli pong paalala sa amin. Lalo't higit kapag kami ay dumadanas ng napakalaking hamon sa buhay. Salamat, Panginoon, dahil pinaalala mo sa amin na ang aming Panginoong Hesus mismo ay dumaan din sa ganitong hamon o pagsubok. Ngunit, nanatili siya, nanananangan sa iyo, Panginoon. Ganun din naman kami, O Diyos. Nawa, Panginoon, ang sino man dito ngayon na dumadaan sa malaking pagsubok, sila man na nandito sa loob ng bulwagan or maging sila na nanunood sa kanila pong mga TV sets, dalangin po namin, Lord, na ikaw po ang siyang magpaalala lagi sa amin na sa kabila po ng mga maiinit na sitwasyon namin sa buhay, kasama ka namin. Kaya, Panginoon, lubusan nawa kaming maglakak ng aming pananalig, pagtitiwala, pananampalataya sa iyo. At ganun din naman, Panginoon, na kapag kami dumaan sa malaking pagsubok, mapanatili nawa namin ang aming integrity. Ang amin pong pagiging anak mo, pagiging Kristiyano. Hindi po kami bibitaw, hindi po kami bibigay, hindi po kami maghahanap ng ibang daan na hindi po magbibigay ng magandang patutuo bilang mga anak mo. Bagkus pananatiliin po namin, Panginoon, ang integrity na to. Upang sa lahat ng bagay, Panginoon, mabigyan ka pa rin namin ng kalwalhatian sa kabila ng aming mga pinagdadaanang pagsubok. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Dalangin ko na rin po, Panginoon, sa bawat isa na may pinagdadaanang pagsubok ngayon. Patuloy kang mangusap sa amin na kami sinasamahan mo. Na patuloy kami magtiwala sa iyo.
at lalo't higit magbigay ng kalwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, O Diyos, sa reminder mo sa amin ngayong umaga. Salamat.